Okay. So, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Welcome po dito sa ating channel. So, ito pong channel natin, ito para po sa mga bagong manonood, is more on spiritual awakening or spiritual journey, no? Patungkol po to sa mga healers, no, and sa mga talaga pong nakakaramdam na sila ay merong kakayanan, no, na para magkaroon po ng kaliwanagan, ito po yung channel for you, no? This is the best channel for you. Kung sino po yung mga nangangapa, yung mga ganyan, so ito po yung para sa inyo. And para naman po sa mga baguhan, para naman po sa mga subscribe, no, sa mga bago pong subscribers natin, is maraming salamat po. And dahil po sa inyo is unti-unti pong lumalaki ang ating channel. Maraming salamat po. God bless you all. And para naman po sa mga nag-likes and comments, nag-share din po ng ating mga uploads, no, maraming salamat po. And ano pa ba ang sasabihin natin? Okay, so still meron po tayong mga ganito kasi po kailangan nyo po talaga to, no, especially po sa mga healer, sa tarot readers, no, kung meron po mga nanonood dyan, is perfect po yan kasi that is for cleansing, and at the same time nagbibigay po siya ng protection sa atin, no. So avail na po kayo. And sa mga amulets naman po, sa mga umorders, pakiantay na lang po kasi po medyo may cause of delays gawa nga po ng nitong volcanic eruption natin sa Bulkan Taal, no. I hope lahat po ng nasa paligid po o nasa malapit or malayo man, kasi po Metro Manila po, actually sa ibang provinces, I think Bulacan daw, nakakarating po yung ashfall, no. Pasalamat na lang po tayo at umuulan. So medyo hindi po siya ganoon hindi po yung mga ash falls. So mabait po talaga ang Diyos, no. So keep praying lang po and keep safe po sa lahat po ng mga naapektuhan po sa Bulkan Taal. Now is magla-love reading po tayo, no. Kasi ilang beses na rin naman po tayong nag-spiritual. So mag-ano naman po tayo, love reading. Okay, so let's pray muna po, no. Mahal na Diyos, Ama sa langit, kami po inyong gabayan sa oras na ito, kasama po ng aking mga gabay, kasama po ng universe, ancestors, mga ascended masters po, even elementals po, angels. Pakibasbasan niyo po ako ngayong oras na ito na makapaghatid po ako ng mensahe para po sa mga minamahal ng mga aking collective, ng aking mga listeners, ng aking mga viewers. Naway mabigyan po natin sila ng mga kasagutan sa kanilang mga katanungan. Ako po yung nananalangin din para po sa kaligtasan ng lahat, lalo na po sa mga na tamaan po, naapektuhan po ng mga taga malapit po sa Bulkan Taal, and kahit po yung sa Madalayo. Ako po yung nanalangin na tumigil na po ang pagputok nito para po makarecover na rin po ang mga naapektuhan. Kami po patuloy po ninyong bigyan ng proteksyon, ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kunat ng klase ng karamdaman na tukso. Bigyan po parati ng kalakasan, bigyan din po ng swerte sa araw-araw, bigyan po ng kaliwanagan lahat po ang pag-iisip patungo po, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan para po makarating o patungo po sa inyong kaharian. Naway kami po yung maging tapat na maglingkod po sa inyo. Maraming salamat po. Amen. Okay, so umpisa na po tayo. Okay, so sa love tayo. So sa napapansin ko po, no, medyo parang mas ang dami pong problema sa mga sa mga pagmamahalan, no. Ang dami pong mga humahad lang
At parang napapansin ko rin po, no, sa mga most of my clients, no, is talagang meron pong mga kargang love spell. So, bakit ganun ang nangyayari? Bakit may mga taong humahadlang sa mga taong talagang deserve naman mahalin? Na kung bakit kailangan pahirapan ng mga ito, ng tao, yung pinipigilan yung kaligayahan ng dalawa at bigla kang sisingit. Yung mga ganun. No, hindi nilang hayaan. And even yung mga nakapaligid na tao, bakit ganun? Na kumbaga, kinokontrol nyo yung kaligayahan ng magsingkiro. No? So, tingnan natin kung ano yung mensahe. Okay. Nga rin, bakit nauuso yung rayuma? Ay, rayuma. Gayuma pala. Rayuma. Diyos ko dahi. Huwag kakakain ng buto para walang rayuma. Okay. So, love yourself first and getting to know each other. Actually, gano'n naman talaga. No? Kailangan talaga love yourself first para, kumbaga, mahirap kasi yung, minsan kasi pagka nagmamahal tayo, wala na yung pagmamahal natin sa sarili. No? More on parang iniisip na lang natin yung kapakanan ng partner natin. Mahalin nyo po sarili nyo. No? Kumbaga dito is magbigay lang po kayo ng siguro mga 75%, 80% po dun sa mga partners. So din yung 20%, bigyan nyo naman sa sarili nyo. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Kaya pagdating po ng hiwalayan, kapag dating po ng mga lokohan, niloloko ka na, napakasakit na po para sa inyo eh. So, mas maganda po yung kumbaga ano ba to, para maging ano tayo, hindi masyado masaktan. Kailangan po dito, wag naman po natin ilagay, ibuhos lahat, no? Magtira po tayo ng konti para sa sarili, okay? Para naman po hindi tayo kawawa sa bandang huli, okay? Okay, so syempre pag may pagmamahal tayo sa sarili, andun din yung kumbaga parang respeto na rin natin sa sarili yun, na hindi tayo pwede palamang, no? Hindi tayo po pwedeng paloko sa mga ito, no? So dito sa getting to know each other, sinasabi dito na kumbaga pagka kasi pinakilala mo na yung sarili mo doon sa partner mo or sa person mo, collective, no? For example, hindi ka naman talaga parang kailangan kasi dito magpaka-natural ka. No, kasi minsan na parang nasasabi ng mga partner mo or ng person mo, or halimbawa ikaw collective, no, meron kang yan nga, may boyfriend ka or girlfriend ka. Ngayon sa una nandiyan yung sweetness, no, andyan yung pagki-care, no, mga first months, 2 months ganyan, no, talaga andyan yung pag-aalaga, lagi ka naka-monitor. Then after a month, siguro mga 4, 5, 6 months, wala na. Diyan na lumilitaw ang ugali niya, no, na parang alam mo na yung intention sa'yo, hindi ka pala niya mahal, pera lang pala ang hanap niya sa'yo, magiging sugar daddy ka lang pala, sugar mommy ka lang pala. Kumbaga ginagamit na lang yung kapangyarihan na meron ka, ginagamit na lang yung power na meron ka, yung position mo sa trabaho, yung mga ganyan, or parang ang sinasabi dito is, ginagamit ka na lang, no? So, wala yung sinasabi na true love, no? Kung siguro, una pa lang is nakita na nitong person na to na ay ano to, may mapapala ako dito, mapera to eh, magagamit ko to, makakatipid ako, yung mga ganyan. Pero ikaw naman kasi pinakitaan ka ng maganda, marupok ka, sinakyan mo naman yung ganung mga tarang lambing sa'yo, effort sa'yo, ganyan, no? Or baka alamin nyo muna yung mga background niya, mga huwag kayo basta oo ng oo. Kasi ang nangyayari, pagka oo kayo ng oo sa mga ganyan, end of the day, binigay nyo kasi ang lahat, no? Kumbaga, binigay mo na yung kanan mo, pati kaliwa mo, paa, no? Hinihingi pa niya. Diba? Parang wala nang gustong matira sa'yo. Kaya ang maganda dyan is kilalanin mo munang maigi itong person na to bago ka sumabak sa talagang seryosong relasyon. Oo, wala naman sa'yo ang problema. I mean, hindi naman sa'yo ang balik. Pero ikaw ang magsasuffer in the long run kasi masyado mo siyang minahal. No? Andun dun yung mahihirapan ka sa bandang huli. No? Yun lang naman. Okay, so new love. A new person has steered you. Okay, chemistry. So, syempre, pagka ganyan na nila,
inino mo yung sarili mo, minahal mo, nirespeto mo, pinahalagahan mo yung sarili mo, inalagaan mo, yung mga ganyan. So, andyan yung talagang meron at meron ka makikilalang mga bagong tao, no? Na kumbaga, hindi ka para pa ano mo yung mapaikot pa, no? Kasi pagka mga ganyan na mahal mo yung sarili mo, syempre iisipin mo, ayoko na magabriyado, ayoko na maloko, kailangan kilatisin ko muna to, kailangan pahirapan ko muna to kung talagang totoo yung intention. Kaso ang nangyayari, palibhasa parang you're longing for attention, ano? So parang sa'yo lahat na lang parang love at first sight, lahat na lang oo sa'yo, yung gano'n, parang bahala na kung mag-workout o hindi, fine, yung gano'n, mali yun, no? So mas maganda yung makisama ka muna, I mean pakiramdaman mo muna to, parang as friends muna kayo, tingnan nyo muna kung ano yung chemistry nyo, kung perfect ba, kung ano ba, ano bang meron, kung meron bang magnet, may spark ba talaga. Kung wala, dead ma, no? Okay, parang sinasabi, okay, next, ganun. Kasi, ang hirap kasi nung papasok kasi nila, alam mo yun, nasasayang oras, araw, panahon, effort, tapos ando ka pala sa maling tao, no? So, para na lang hindi maulit, kailangan dito maging metikuloso ka, yung ganun, para pareho kayo hindi naman masasaktan sa bandang huli. Okay? Okay, so very soon is malalaman at malalaman mo na kung halimbawang ito naman is mag-boyfriend na kayo, no? Kung sakali mag-boyfriend na kayo, is malalaman at malalaman mo na ang totoong kulay nito. Pero very very soon din, itong new love mo na to, no? Itong parating na tao na to, is mamimit mo to kahit na karelasyon mo na tong isa na nagpapahirap sa'yo. Parang medyo may papasok na third party dito, no? Kasi parang dito sa papasok na love sa'yo is ma-attract ka na rin at the same time parang mahuhulog ka. Parang ito yung mapagsasabihan mo ng mga sama ng loob mo dito sa person mo na aping-api ka, ganito ginagawa, ikaw, ganito naman, inag-effort ka, ganito ganyan. Pero, hindi binibigyan ng halaga nitong person mo. So, itong new love na dumadating sa'yo, na parang sa tingin mo parang may chemistry kayo kasi parang every time na down ka, nag-aaway kayo, wala kang ibang pwedeng puntahan kundi siya. Parang sa kanya na nagkaroon ka ng trust, nagkaroon ka ng comfort, no? Parang ready siya to listen sa lahat ng mga alboroto mo para dito sa person mo, kung sa boyfriend mo or girlfriend mo, no? So, yan. Baga, very soon is, andun yung marirealize mo na, siguro, tama na muna, parang ayoko na, may mga ganun. Siguro may mga ganun kang moments na darating pagdating ng panahon, pagdating ng araw. Okay? Okay, last shuffle. Okay, ayaw na bumaba. So, next card ka. Ito gusto ilaw ko ngayon. Ay, taray. Tatlo agad. Ay, apat agad. Okay, not today. Passion, butterfly, talking. Okay. So, here is, kumbaga sinasabi na, kumbaga parang, huwag ka muna makikinig sa mga ano, or parang, merong mga sinasabi sa'yo dito yung person mo, no, na parang ayaw mo nang marinig. Parang andito yung toxic na para sa'yo yung mga nangyayari. Kaso, hindi mo kaya siyang iwan dito, no, collective. Hindi mo kayang iwan tong person mo kahit na andun yung times na talagang sa tingin mo, pakiramdam mo na parang ayaw ka na niyang kausap, ayaw ka na niyang makita, pero still, andun yung umaasa na one day magbabago to. No? Pero andun yung talagang, minsan, hindi mo alam kung moods pa ba na yan, or sinasapian na ba to, o ano na ba ang nangyayari, mahal ka pa ba niya, o ginagamit ka na lang ba niya. Parang andun na yung time na hindi mo na alam kung ano nangyayari sa kanya, no? And sa'yo na rin at the same time, kasi andun yung nakikita mo naman na parang wala nang nagbabago, pero andun pa rin yung mahal na mahal mo pa rin siya, no? So dito is para kasing kahit na gano'n na sinasaktan ka niya, kahit na iniiwasan ka na niya, minumura ka na niya, sinasaktan ka niya, binubugbog ka na, pero andun pa rin yung hinahanap mo siya, no? Kahit na luging-lugi ka na dito, sige pa rin, no? So dito, yun na nga, doon nga pumapasok yung new love na parang
gusto mong i-share yan, I mean, na-share mo na to doon sa new love na parang na-attract ka na nga, no? Pero, kumbaga, andun pa rin yung inaasahan mo na magkakaroon kayo ng pagkakasundo nito or magkakasundo pa kayo nitong person mo na bubugbog sa'yo or binibigyan ka ng mga sakit ng ulo, no? Pero, parang habang habang nag-share ka dito sa person mo na to na bago, itong new love, no, is parang nagkakaroon kayo ng attraction na, no, attraction sa isa't isa. Parang masaya ka na sa kanya pagka nakakausap mo siya, nakakangiti ka, lumuluwag ang dibdib mo, nawawala yung problema mo dito sa person mo na nabubugbog sa'yo. So parang doon, parang nag-uumpisa na, no, na, pero ngayon as friends pa kayo dito sa deck na to, ha. And now, parang sa tingin mo, yung relationship mo sa kanya with as a friend is parang it changed to parang papunta sa love, no? Doon mo na siya nare-realize, parang hinahanap mo na siya lagi, parang dead man na sa'yo itong isa, itong nananakit sa'yo, no? So dito is sinasabi nga na parang this time around, parang wini-wait mo na yung mga messages nitong friend mo na new love, kumbaga, ito yung tao na parang lagi mo gustong kausap. So dito is parang lagi mo nang inaantay yung text niya, yung tawag niya, yung time niya, yung mga ganun. Parang namimiss mo na yung mga salita niya, boses niya. So hinahanap-hanap mo na tong new love na to. So itong person na to is medyo nagkakaroon na ng parang nai-ignore mo na siya ng konti or parang dinededma mo na siya ng konti. No, parang nakakapag-adjust ka na parang okay lang kung sakasakaling mapunta kayo sa point na mag-end, hindi na ganun kasakit or ano man, kasi parang andun na rin yung na-realize mo na siguro nga tama yung kaibigan ko na nagsasalita sa akin na ganito dapat, ganito, ganyan. So marami kasi rin mga advices na binibigay sa yung friend mo. Yun nga lang, syempre dahil mahal na mahal mo tong person mo, is andun yung nagbibingi-bingihan ka and nagbubulag-bulagan ka. Pero ang kagandahan doon is, kumbaga, nare-realize mo na tama din yung mga sinasabi sa'yo nitong new love mo na friend mo. Okay, so this is 8 of coins in reverse. Oops. The Hierophant in reverse. The Temperance. Okay, so here is, we have the 7 of Swords. 7 of Swords upright. 8 of coins in reverse, the Hierophant in reverse, and the Temperance. Okay, so dito, no, kumbaga, ang talagang ang talagang target sa iyo nitong person mo na to, collective, no, based dito sa baraha, is talagang andon siya para hindi para sa love, no, hindi para sa love, kundi para kunin kung ano man ang meron ka. Malamang to is parang meron kang something na medyo mapapakinabangan na sa'yo. No, maybe meron kang malaking business, no, kaya ka sinota, kaya ka ginawa, kasi kailangan niya ng pera, kailangan niyang ipasunod ang luho niya, kailangan niya masunod ang vision niya, kailangan niya maging maganda, kailangan niya maging pogi, kailangan niya maging apple of the eye siya, may mga ganon, no, kaya andun siya sa'yo para meron siyang gustong, hindi naman sa nakawin, pero ibig sabihin parang meron siyang gusto sa'yo kasi may makukuha siya sa'yo, no? Yun. So now, ang kailangan mong gawin dito is balansehin mo, huwag kang bigay ng bigay, no? Kasi baka mamaya nangyayari sa'yo para ka nang sugar daddy, no? Sugar mommy na, alam mo, or dinaig mo pa ang mga friends kong mga Becky, and ano pa ba yung tawag doon? O yung mga ganun na nga, yung mga friends ko ng mga Becky na halos, gusto mong cellphone, yan, gusto mong kotse, yan, o gusto mong NMAX, ayan, ganon. So, huwag ganon, no? Try to balance, no? Hayaan mo, kung meron siyang hingin sa'yo, material, halimbawa, yung mga, ganon nga, cellphone, or hihingi sa'yo ng ganito, kasi dadramahan ka, kasi yung ganito, kailangan ng pera, kasi ganito, ganyan So, gusto ko kasi ganito sana, baka pwede, baka may pera ka dyan. Yung mga ganun, makiramdam ka naman, di ba? Makiramdam ka din. Alamin mo kung totoo ba yung mga pinagagawa niya or pinagsasasabi niya sa'yo, kung may love pa ba o ginagamit ka na lang o pinipirahan ka na lang, no? Siguro naman, collective,
ano ka pa lang, no? Siguro mga sibalagay natin nasa 40s ka, 45, 48, no? Wala ka pang karapatan para angkinin ng salitang sugar mommy or sugar daddy. Okay? So, pag kami mga ganyan kang taong na-encounter or karelasyon ngayon, nako, iwan mo na yan. Dahil may parating ka naman, or ayan dyan naman yung isa na handa namang handa kang ingatan, ano? Pero bago ka pumasok sa isang relasyon, kailangan syempre tapusin mo muna yung isa, and huwag naman agad salpak sa bagong relasyon, no? Kasi magmumukha kang ano naman yung pangit tingnan. Okay, so kumbaga stay as friends this time around. Kumbaga, pag-aralan mo na, kasi baka mamaya ito rin new love na nag-a-advise sa'yo before is baka kaya ka lang din gano'n pinasasakay, din pala gusto ka lang agawin, meron din palang hidden agenda sa'yo. So ang maganda, pakiramdaman mo din tong new love na pumapasok sa'yo, no? Kaya nga gusto mong bitawan tong isa kasi nagkaroon ka na ng trauma dahil ginatasan ka lang, ginawa ka sugar mommy, sugar daddy, tapos papasok ngayon tong new love mo, kung gano'n din pala ang gagawin, so makiramdam ka na this time, no? Kumbaga, matuto ka doon sa nakaraan, 'di ba? Okay? So dito is parang sinasabi dito na kumbaga pagdating naman sa 7 of coins, 2 of wands, king of swords, knight of coins, is sinasabi dito na kumbaga lagi kang once na na-release mo to, no? Kasi kaya hindi rin makapasok sa iyo ang abundance, no? Kaya parang parang alam mo yun, ang tagal ka ng pinangakuan ng promotion ng company, or ang tagal ka ng pinaasa na ikaw ay magkakaroon ng increase, no? Is hindi mo to ma-achieve kasi nga andun yung lagi kayo nagtatalo, ganun, parang nagbago yung performance mo sa trabaho, yung mga ganyan. So syempre pagka may lagi nag-aaway, lagi nalang nagtatalo, andun yung minsan nabibitbit talaga, hindi maiiwasan, hindi mabitbit sa trabaho. So ganun yung nangyari. Pero once na ito is na overcome mo at kumbaga totally na wala na to sa buhay mo, no? Wala na yung toxic na yun, is na andyan na yung papasok na yung abundance, no? Ang dami na opportunity sa papasok sa'yo. Tapos yung dati mo mga ideas, yung dati mo mga plano, matalino ka eh. Yun nga lang naging parang pagdating dito sa pag-ibig is talagang parang nagiging empty yung brain mo. Alam mo yun? So this time, so once na nai-release mo na tong etong karelasyon mo ngayon, ano, is magkakaroon ka na ng big transformation. Kumbaga magkakaroon ka na ng growth ulit. Growth, no? Ayan. And yun nga sinasabi ko dito, possible na talagang this year or early next year, no, is magkakaroon ka ng promotion. Alam ko ang mga promotion nag-aano yan ng mga, kasi evaluate kayo niya ng mga end of this year, so malamang bumaba ang promotion mo ng March or May, ganyan, April, May, ganyan. Okay? So once na nagkaroon ka ng promotion, andyan na talaga yung stable na yung ano mo, pagdating sa pera, no? Andyan na yung talagang secured ka na pagka naandyan na, kasi tagal mong hinangad tong promotion na to. So kailangan yun lang naman ang pwede kong i-advise sa'yo, na kumbaga kailangan yung mga tingin mong nakakabigat sa'yo, iwasan mo, better layuan mo na, I mean tanggalin mo na, no? Para magkaroon ka ng healthy lifestyle. Okay? So ano kaya dito? Tingnan natin. Okay. So we have 9 of Pentacles, 3 of Wands, 2 of Cups. Okay. So dito is meron ka ditong talagang kasi nga ito na siguro yung sasabihin ko na sa iyo to, this is for your future, no, na kumbaga darating talaga yung time na susuko ka din, no? Kasi sa nakikita ko dito, no, sumuko ka na, no? Sumuko ka na. So since ando na yung happiness, ando na yung contentment, ando na yung para kang ibon na nakawala sa hawla, no? Na kumbaga ngayon is
Parang nagagawa mo na lahat ng gusto mo, nakakapagtrabaho ka na ng maayos, nakakakilos ka na, nakakangiti ka na lahat. Parang, alam mo yun, ang gaan-gaan na ng pakiramdam mo. So, andito na yung talagang, kahit parang, ang buhay mo dito is parang ikaw din mismo ang nag-heal sa sarili mo. So, andito na yung fruits of labor. So, andito na rin yung rewards, no? Pumapasok na yung mga opportunities, pumapasok na yung swerte. Yung financial mo dito is talagang super dami na, no? And yung financial security mo or financial stability is andito na din, no? So that's your Nine of Pentacles. So sinasabi diyan na kumbaga this time is nandito na yung kontento ka na sa kung ano meron ka. And kung hindi lang to yaman or no, talagang lahat ng mga gusto mo, luxury cars, luxury ganito, diamonds, or ano man yung mga mamahalin noon na hindi mo nga mabili. Though noon is talaga mataas naman ang sahod mo, pero hindi ka makapag-isip ng para sa sarili mo kasi nga yung perang sinasahod mo ibinibigay mo lang doon, no? Binibigyan mo ng binibili mo siya ng ganito, kasi nga palahingi itong isa, and ikaw din naman kahit hindi humingi dahil alam mo gusto niya yan, parang babagay sa kanya to, para magugustuhan niya to, para lang alam mo yung parang binili mo yung tao para lang mahalin ka, pero hindi siya ganun eh. Wala siyang utang na loob. Kahit man lang sana utang na loob ang iganti sa'yo ng kabutihan na ibinigay mo dito collective sa person mo na to, wala din siya. Parang matatanong mo sa sarili, tao pa ba to? Parang ganon, no? So, this time is kailangan mong kumbaga maging prepared kasi the more na nagkakaroon ka ng success sa financial is naandun yung mas maraming dadating sa'yo na tao na talagang gagamitin ka, sasamantalahin ka, kakaibiganin ka kasi nga marami kang pera, marami makukuha sa'yo. So dito is parang andito yung gagatasan na kailangan maging mas wise ka dito. Better kung talagang andun ka na sa point na talagang hindi mo na malaman kung saan mo ilalagay ang pera mo. Ang daming street children, ang daming nangangailangan ng mga, lalo na sa mga home for the aged, kailangan nila ng suporta ng katulad mo dito collective, na kailangan nila ng food, medicine, toiletries, especially yung mga ganyan so hopefully na makasagi yun sa isip mo once na talagang nakamit mo na yung success sa buhay. Okay, so we have the Two of Cups. Wow, okay. So, parang ang sinasabi sa akin dito ng card, no, dito sa new love mo na to, is parang ito yung sinasabi na parang siya na, no? Parang ito yung sinasabi na the one, no? Kung sino tong nag-comfort sa'yo nung times na ikaw pinapasakitan nito, binubugbog nito, binibigyan ka ng sama ng loob, yung mga ganyan, is andun yung kumbaga eto na pala siya, kumbaga siya na pala yung tao para sa'yo. Okay? Kasi may nakikita ko dito marriage, proposal mo na syempre, may proposal and papunta ng marriage. So, kasi yung connection nyo dito is talagang solid, na talagang, kasi you started as friend, tapos nagkaroon kayo ng mutual understanding, then hanggang sa, yun na, parang nag-propose siya sa sa'yo na kung po pwedeng maging part siya ng buhay mo. Sweet, no? Parang ganun. Ganun yun sa nakikita ko dito, na nag-offer siya sa'yo, nag-propose siya sa'yo ng love. Okay? So, yan ang reading natin for today. Okay, for today nga. Okay? So, hoping na meron akong ibigay sa inyong kahit konting mensahe para sa mga collective na kumbaga, wag po natin ibibigay yung full, no, na pagmamahal sa mga yung alam nyo, hindi nyo naman talaga totally kilala. Pero kung kasi ito is nakilala nyo to as friend, I mean, matagal mo na siya kakilala, high school friend, childhood friend, kilala mo na siya, okay lang na parang ipagkatiwala mo yung 100% sa kanya. Pero pagka stranger, na parang ipinakilala lang sa'yo, or nakilala mo lang kung saan, lalo na sa mga social media, ay nako, ingat-ingat naman, ingat-ingat, no, kasi yun nga sinasabi ko, meron din akong isang upload na may mga impostor, may mga nagpapanggap, no, na akala mo mga ang babait, no, mga banal-banalan, pero mga ganun kasi, no. Oo, wala namang perpektong tao, wala po talagang perpektong tao. Kahit po ako, aaminin ko, hindi po ako perpekto, nagagalit din po ako, no, lalo na po pagka nanggagamot ako, alam kong aping-ape ang ginagamot ko,
galit po ako talaga. Pero never naman pong pumasok sa isip ko na ako ang mamamarusa sa mga yon. Hindi po. Kinukulit ko po si God noon, no, na kaawaan niya itong pasyente ko. Ako na humihingi ng kapatawaran para sa kanila. Pagbigyan lang ang kahilingan ko na mapagaling ang pasyente ko. Nabigyan ng bagong buhay yung pasyente ko. No, kasi hindi po maganda yung yung tayo po ang gagawa ng way para gantihan ng mga ito. No, kahit po yan ay sa isip lang, kahit nasabihin mo lang yan na ay nako, madapa ka sana, ay nako, yung mga ganon, kulam na rin po yun, spell po yun no. Kung ikaw ay talagang powerful yung bibig mo, ay magkakatotoo po yun, no. Lalo na po kasi pagka may galit sa puso galing, nakakatotoo po yun. Kaya hindi po maganda yung puro kagalit. Kailangan po talaga pagka healer ka, binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon Diyos ng ganito, is kailangan yung pasensya mo dito po talaga, hindi lang isang baul, patong-patong na baul, no, para maging, kumbaga, karapat dapat ka sa ibinigay ni God na gifts and abilities sa'yo. Kasi hindi biro, no? Again, hindi biro ang pagpasok sa spiritual. Kailangan nyo po dito maging sagrado. Kailangan nyo po maging karapat-dapat, no? Okay, so maraming salamat po until here. God bless us all, and hoping po na, again, sa mga makaka-resonate po, paki-subscribe po ang ating channel. And again, this is a love reading, no? So maybe tomorrow ko spiritual healing ako. Okay, so now, hindi, baka po tomorrow ako sa passed away, yung mga, pero po kasi akong gustong i-reading one of my closest friend na pumanaw po, no? Gusto ko lang po makakuha ng mensahe sa kanya kasi last time po na, maybe tomorrow na lang, no, if matutuloy ako na siya i-reading ko tomorrow, or baka personal ko na lang po, pero na pumanaw na po siya. Okay, so maraming salamat po sa pakikinig, and God bless us all. Ingat po tayo lagi, and kailangan po natin maging mabait, no? Huwag po tayo magtataas ng boses kasi po meron po marami pong tao. Minsan po magtatalakayan lang po tayo dito ng mga experiences, ganyan. Baka po mag-live ako one time para po tayo, share tayo ng mga thoughts, no? Okay? So maraming salamat po, and God bless. Bye.